ay ika nga, He provides all that men are needs. Yung lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Subalit nga lang mga kapatid, kung minsan ay dahil na rin sa kapabayaan ng tao, ito po ay nawawala ng halaga. Next po, kung paano raw idarasal ng Diyos ang mga pagpapala, God asks to us by our working. Ang sabi, ang plano ng Diyos, God's plan is for man to work for His bread. Ang sabi po sa Thessalonica, nang kasama ninyo kami, inuutos namin sa inyo na kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din siya kumain. Dito ay sapagkat nabalitaan namin na iba sa inyo ay namumuhay sa katawanan. Hindi man lang sila gumagawa sa halip ay nakikialam pa sa mga bagay ng iba. Next, ang sabi ko, kailangan ka rin gumawa para sa iyong pamilya. So, natalakay po namin ito ng last month na kung bakit kailangan magtrabaho o kumilos ng isang padre de pamilya sa kanyang pamilya. Kapag hindi pagdaanan ng sino man ang pangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay nasahol pa sa isang hindi mananampalataya. Malinaw mga kapatid, na sa ikalawa, God asks us by our working, kailangan mong gumawa para rin sa ikabubuti ng iyong pamilya. Ang sabi mga kapatid, dun sa ikatlong bullet point, to give by working. Ano po ba yung to give by working? Ang sabi, nagbibigay ka ng iyong kakayahan sa pamamagitan ng paggawa mo. Kumita kasi mga kapatid, na ito ay nalimis-interpret ng mga Christian. Akala nila, pag sinabi mong you have to give to the Lord, kumita na sa iisip ka agad is yung pera, di ba? Kuminsan, kaya sabi nga ni Brother Brian kanina, kunti-unti ay niya, ipapa-apply niya sa atin kung ano man yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya malinaw mga kapatid na hindi lamang sa pamamagitan ng salapi tayo maaaring makapagbigay. Malinaw na sinabi sa banal na kasulatan na sa pamamagitan ng paggawa ay may daragdag sa atin ng Panginoon Diyos ang lahat ng pagpapala sa Kanya. So, paano ba natin natatouch yung buhay ng bawat sa atin? Kaya ano, simple illustration na sa church, kung ano man yung kailangan, kung kailangan ng manlog to, kailangan ng backup ni Brother Richard. So, kailangan, hindi kita kailangan na puro kalaki o pera yung i-offer mo sa Diyos. Ang sabi, kung minsan nga daw, yun pa raw mga gawa, yun pa yung mas sumakaning sa puso isipan ng bawat isa. Nalala ko rin mga kapatid yung aking lola. Ayan. So, lagi ko siyang iniitapon. Ako rin, nakwento ko na ito nung ecological service na kanya na talagang magulgul ako nun, hindi ko napigil eh. So, ayun. So, bakit ko napapili ito, no? Ito kasi si Lola, tawag namin siya ni Lola Batch. Ayan. Siya po ay medyo ika-matino at malipit pagdating sa sa mga gastusin. So, minsan pag may gagawin sa bahay, minsan niloloko nila yan na, ayun yan, sa kurikot, ganyan. So, yung mga anak niya, minsan niya, sinabagtaga pa yan na Mama Tita. Ayan. Bakit Mama Tita? Itago. Ayan. Kapag binigyan siya ng mga anak niya, lagi nga bro, minsan, tinatago niya, halimbawa, yung mga dancer, ganyan. Tinatago niya yun, so tinatawag niya, so talaga Mama Tita. Ngayon mga kapatid, nung ako po ay siguro mga edad lang ni Jaya, ayan, 7 years old, yung kapilya po natin yung naisipang nila Brother Rubio, na Base 7, Base 7. Meron isang linggo ng umaga na ayoko po yung himbat, dahil hindi ka kasi damit ko nun eh, wala akong bagong damit. Sabi ko, ayoko, nagwawala ako, ganyan. So yan, si Mama, inukulit ko siya.
Hindi nakukulitan na yan, nakukulitan na sa akin. Ngayon, lumapit niyo sa sigawan. Sabi niya, ikaw talaga, pogi-pogi mo. Sabi niya, hindi ka dito dali, mabait yan eh, titimpa na yan eh. Sabi niya ganyan. So, ako naman, sabi na mo, sa madaling salita, binola-bola niya ako para makita ko yung punto na hindi ka tumitimba dahil sa iyong pag-uukan. At ngayon mga kapatid na binabalikan ko yung aking buhay. Nakita ko na yung pagpapala na binigay niya sa akin na ika matulong sa Sunday School ay siyang dala-dala ko ngayon. Mga kapatid na ngayon ay natarap niyo ako na naglilingkod dahil ninyo sa pagmamahal at ika pagawa na ipinagdalaw ng aking lola. Alam ko lang po natin ang Panginoon Diyos sa mga pagpapala at kaya yung mga kapatid na ating kakita. Pangatlo, God, ayan. Pangatlo po, how does God add all these things to those that seek first the kingdom? God adds to us by our giving. Ngayon na, so pumasok ng mga kapatid yung pagbibigay. In Luke chapter 6, verse 38, ang sabi, magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Mabuting sukat, siliksik, niliglig, at umaapaw sapagkat ang panukat na inyong ipinagsukat ay siya rin panukat na gagamitin sa inyo. Kumisan mga kapatid, ito yung pinakamahirap sundin bilang isang mananampalataya. Narinig ko nga sa komentaryo ng mga kapatid. Ang sabi niya, ito yung sa BCO to 702 BCAS. Kasi kami mag-asawa, pag-ibig namin, inudyogin na namin doon. Kasi puro mga salita ng Diyos yun eh. Lumisang kasi pag yung nilagay mo sa sistema parang hindi ka pa nagsisimula ng araw mo, stress ka na. Diba? So, ito, tayo rin to. Kapag umaga, gawin yung makinig ng mga ganitong salita. Ang sabi doon, kung isang ministro o pastor doon, kailangan daw kapag binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, eh huwag mong isipin na sa'yo lahat yun. Ang sabi niya, you have to be sensitive to the needs of others. Kailangan daw, kung halimbawa, nabigyan ka ng, halimbawa, 5,000, huwag mong isipin na yung 5,000 na yun ay kailangan mong gamitin para kayo. Sabihin mo lang, magsa-size ka, ilabas mo yung 10%, hindi mo lang kailangan isipin na yung halagang yun ay para sa iyo lang. Kailangan mong tumulong ikaw. At gayon yung sinasabi ng Diyos na sinabi niya na you have or God adds to us by our giving. Ang sabi ng mga kapatid, ito po sa amin, personal revelation din. Ako po, matagal na rin Christian, pero nasimulan ko talaga ng mag-sign is 2 years ago pa lang, mga kapatid. So medyo awkward man sabihin, pero yun eh, di ba, meron nga tumayo sa atin dito, talagang ministro na siya, pero hindi siya naniniwala sa sign eh. Pero sa akin mga kapatid, sinimulan ko to 2 years ago, pero yun nga, hindi ko lang kailangan isa-isahin yung mga pagpapala na bumalik. And God provides, tama yung sinasabi ng mga ng banal na kasulatan na ibigay niya maging tapat na lamang ay ibabalik niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Meron nga ako mga kapatid na isang lalaki na isa siyang Christian tapos inatake ko sa puso. Ngayon sa pagkakatake sa puso ay dinala siya sa ospital. Ngayon yung kondisyon niya ay naging very sensitive na hindi mo siya maaaring balitaan ng sensitive na bagay na nakakagulat, magyayawan na lungkot man. Ngayon, habang nasa hospital siya, nagpapagaling, yung uncle niya na milyonaryo ay namatay naman. Then, ang sabi ko sa illustration, yung uncle niya raw ay bibigyan siya ng 400 million pesos. So, ngayon, namumugay ko ngayon yung asawa niya. Sabi niya, paano ko ito nasabihin sa asawa ko na mayroong ganitong halaga na natatanggap kasi baka matuluyan niya. Ika nga, sobrang sensitibo. So, ginawa ko niya asawa, tumawag ng pastor. Ang sabi niya, pastor, tulungan mo naman ako dahil yung asawa ko ay nasa ganitong kalalagayan at kailangan ipaliwanag sa kanya na may pumasok sa ganitong halaga sa akin o nagmana siya ng 400 million.
So, sabi ng pastor, sige, madali lang yan. Meron naman tayong mga experience na ganyan.